Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga po pala si Carlia Alamica G. Celio at ngayon ay tatalakayan ko po kung paano umusbong ang LGBTQ+ hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Ang una ko pong tatalakayin ay kung paano ito umusbong sa Pilipinas. Noon pa man, bago pa dumating ang mga mananakop, ay tinatanggap na nila ang tinatawag nating gender diversity dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po ng gender diversity ay yung pagtanggap sa mga kasarian na bukod sa babae at lalaki. Noon sa Pilipinas, may tinatawag tayong mga babaylan or yung mga spiritual leader at mga manggagamot. Sila din ay tagapamagitan sa mundo ng mga tao at sa mga espiritu. Sila ay ang pinakamahalagang patunay na nagkakaroon talaga ng gender diversity noon sa Pilipinas. Well, some of them ang majority po nila noon ay mga babae po sila lahat. Pero, may tinatawag din tayong mga asog o bayugin na mga lalaking sila ay mga lalaking babaylan na kumakatawan bilang babae. Sila ay hindi lamang tinatanggap sa Pilipinas noon, kundi sila din ay ginagalang at may matataas sila ng mga posisyon sa komunidad. Hindi na bago ang gender diversity noon sa Pilipinas sapagkat tinatanggap nila ito at nagiging bahagi na din ito ng kultura ng mga Pilipino noon. Lumapo naman tayo sa pagdating ng mga mananakop o yung colonization noon ng Espanyol at mga Amerikano. Noong pagdating ng mga mananakop ay nagkaroon na ng konserbatibong aral ng simbahang Katoliko tungkol sa kasarian at sexualidad. Ang dating mga kinikilalang mga asog o mga bayugin ay tinuturing na makasalanan at taliwas sa aral na tinuturo sa simbahan. Maraming babaylan ang pinahiya at sinaktan, pinarusahan at pinilit na sundin ang mga bagong paniniwala. Sa ilalim naman ng mga Amerikano, mas naging Western ang pananaw sa lipunan sapagkat mas pinatibay ang ideya na dalawang kasarian lamang ang dapat manaig sa Pilipinas kundi ang mga babae at mga lalaki. Here comes yung tinatawag nating mga homophobics o yung mga taong ayaw nila sa mga kasariang higit pa sa lalaki at babae. At dito din dumating yung diskriminasyon sa mga LGBTQ at nag-ugat sa tinatawag natin kolonyalismo. Noong 1970s naman to 1990s o panahon ng pagbangon o tinatawag natin makabagong panahon, unti-unting lumakas ang boses ng LGBTQ+ community. Noong 1970s naman ay nagkakaroon na tayo ng mga LGBTQ entertainments, beauty pageants at despite all of this ay hindi pa rin naiiwasan ng mga pag-stereotype sa mga LGBTQ na mga komedyante. Noong 1993 naman ay tinatag nila ang tinatawag na Pro-Gay Philippines, ang pinakaunang organisasyong pang LGBTQ+ na nagtaguyod sa karapatan ng mga kasapi nito. Noong 1994, ginawa sa Quezon City ang pinakaunang Pride March sa Asia. Sa makabagong panahon o ngayon sa kasalukuyan ay mas marami ang kasapi sa LGBTQ+ community ang mas naging open sa social media at teknolohiya sapagkat maraming mga artista din ang nagko-confess ngayon sa social media at nagiging parang kumbaga diary nila ito at this is their way of telling people na proud sila sa kanilang kasarian and their journeys. Hindi lamang sa social medias,
mas lumaganap ang LGBTQ, kundi pati na rin sa mga pop cultures and TV shows like drag races and mga pelikula. The example sa mga pelikula ay yung mga pelikula po ni Vice Ganda. And ginagawa niya yung mga pelikula to because it's their way of showing or expressing that they are very proud of their gender and to entertain yung mga manonood. Lumapo naman tayo kung paano ito umusbong sa buong mundo. Noon pa man ay tinatanggap na nila ang gender diversity bago pa man ang konserbatibong mga relihiyon. Noon sa Greece at Rome, nagkakaroon na sila ng mga tinatawag nating same-sex relationship, lalo na sa mga lalaki. At naging bahagi na ito ng kultura, edukasyon at samahan at hindi din nila ito tinuturing na nakakaiba. Sa Egypt naman, sa China at Mesopotamia, may mga pagkakaintindi na hindi lang limitado ang mga kasarian sa babae at lalaki, kundi nagkakaroon din sila ng paniniwala noon na may mga kasarian na higit sa lalaki at babae. Sa China, may konsepto din silang tinatawag na cut sleeves o anyo ng same-sex affection. Sa sa mga native at indigenous cultures naman sa North at kabilang ang North America, may tinatawag sila na two-spirit people o mga taong lampas sa babae at lalaki laang mga kasarian. Sa India, Pakistan at Bangladesh naman ay may tinatawag sila na hijra o komunidad ng mga transgender. Sa Samoa naman ay ang mga fa'afafine o mga lalaking pinanganak ngunit may pusong babae at kumikilos na babae. Sa Middle Ages naman ay ang paglakas ng simbahang Kristyanismo at Islam at dito na rin pinagbabawal yung pagkakaroon ng homosexual acts o ang pagkakaroon ng kasalanan o labag sa batas ng relasyon ng parehong kasarian. Dahil sa kolonisasyon ay kumalat na ang homophobia dahil sa impluwensya ng Europe sa Asia, Africa at sa Amerika. Ang mga mananakop ay may sariling batas laban sa homosexuality at nawala ang dating pagtanggap ng gender diversity sa buong mundo. Noong 1990s naman, dito ang pagbangon ng LGBTQ+ community at unang nabuo sa Germany at US, nagkaroon na ng aral patungkol sa sexuality or yung kay Alfred Kinsey reports. Noong 1950s naman to 1960s ay nagkakaroon na ng lihim na mga samahan at advokasya sa LGBTQ+ community. At sa 1969 naman ay nagkakaroon na din ng tinatawag na Stonewall Riots. Noong Hunyo 28, 1969 na nag-alsa ang LGBTQ+ community sa Stonewall Inn sa New York laban sa pang-aabuso ng mga pulis na nagresulta sa tinatawag nilang Pride March noong 1970 at kalaunay kumalat sa buong mundo. At dahil dito, mas maraming bansa ang nag-legalize ng homosexuality and there are no more discriminations at nagkakaroon ng LGBTQ+ group at mas naging visible sa media, music at literature and entertainment ang LGBTQ+ community. At dito na rin paunti-unting tinatanggap ang LGBTQ+ at mas lumakas ang boses nila dito sa buong mundo.